And good evening guys, good evening again. So magandang gabi sa inyong lahat. Sana maganda yung araw nyo dyan sa Pilipinas, no? So ayun, bagong video naman tayo. So on board tayo ngayon sa transloader na barko. So yun, bagong experience na naman to since I came from a Capesize vessel, no? So most of our contract are Capesize vessel and Panamax vessel. Now we are on board in a transloader vessel naman, no? So bago po. Ngayon, gabi ngayon, yan mapapansin nyo yan. So may mga cranes kami, self-unloader tong barko na to. So maulan, kaya temporary stop yung ating operation. So una sa lahat, explain ko muna how does this transloader vessel works, no? So paano nga ba, ano nga ba itong transloader? Tapos paano nga ba ito nag-ooperate? So example, so pasensya na kayo. For example, this is our vessel. Ito yung transloader vessel natin, no? Then ito yung puerto. Sample lang to. Okay, ito yung puerto. So maglo-load tayo ng kargada dito sa puerto na to, no? Maglo-load tayo. Then merong mga Capesize vessel sa labas na kaangkorahe. Yan, let's say ito yung mga Capesize vessel sa labas, anchorage, no? So mangyayari, maglo-loading tayo ng kargada, then i-discharge natin doon sa mga malalaking barko, no? Yung mga barko na nasa angkorahe, yung mga Capesize vessel. So ang tawag sa kanila is OGV, no? Ocean Going Vessel. Yan. Bakit nangyayari to? Kasi hindi itong mga Capesize vessel na to, no? Hindi makapasok sa puerto since ang channeling na to o ang puerto na to is merong draft restriction, no? So ibig sabihin hindi makapasok yung mga malalaking barko, or makapasok man sila, no? Makapasok man sila pag wala silang karga. Pag loaded na sila, hindi na sila makalabas, no? Kasi sobrang taas ng kanilang draft. Merong draft restriction dito sa area na to. So by the way, nasa Port Kamsar kami, no? Nasa Kamsar kami ngayon. Yan. So right now, nasa anchorage kami, wherein nagdo-double bunking kami sa barko na to, sa Capesize vessel. Yan. Ito yung barko namin, nag-double bunking kami. Then ita-transfer na namin ngayon yung kargada doon sa kanila. So kung mapapansin nyo rito, yan, nandyan yung barko katabi namin, yan. Pasensya na kayo, medyo madilim, no? Yan. So double bunking kami ngayon. So ganyan ang nangyayari, o ganyan ang transloader, no? Yan ang trabaho namin as a transloader vessel. So ang first time ko ngayon dito, then mga 2 weeks pa lang ako, and talagang ang hirap, guys, no? Mahirap, malaking adjustment talaga. Sobrang hirap nung unang on board ko. Kasi yung trabaho iba yung trabaho, no? Para ka ditong foreman and more on operation lagi. Kasi kung mapapansin nyo, yung distansya namin sa port papunta doon sa may anchorage area is just less than 10 miles, no? So ang lapit lang. Once na natapos kami mag-loading, i-discarga namin, sobrang lapit lang. So nakakapagod, laging operation, no? Kaya may mga okay, so napakalayo doon sa trabaho ng normal na trabaho ng third mate doon sa ocean going vessel, no? Malayo yung trabaho kasi more on navigation doon. Then syempre may mga ano kayo, iba't ibang lugar kayo na pupunta, no? So dito talagang malapit lang, puerto din, anchorage lang kami. So laging operation lang. In short, ano lang siya talaga, more on cargo operation yung trabaho nyo. So dito yung
kung sa normal OGV na mga normal na ocean going vessel, no, si chief mate lang ang bahala dito sa kargada, sa ballasting. So dito lahat ng official is involved, no. So ballasting operation, kami na rin ang gumagawa ng ballasting operation, kami ang nagmo-monitor ng cranes, ng loading operation, ng discharging operation, no. So marami kaming minomonitor dito. So kasi hindi na kaya ni chief mate, kung si chief mate lang ang walang alalay, si chief mate talagang mahihirapan siya dito sa trabaho kasi ang daming babantayan, no. So yun lang. So bagong experience naman tayo, then maggagawa pa ako ng video sa susunod about sa mga operation. So right now familiarization lang muna. Yun nga, ballasting yan, monitor lang namin itong mga balbula dito, then meron kaming mga loading sequence na sinusunod, discharging sequence, no. So ayan, nagmo-monitor kami niyan. So maraming salamat sa mga laging nanonood sa atin, then abangan nyo yung mga sunod ko na video about transloader. Thank you very much at mag-ingat kayong lagi.